Ito ay dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, sabi ho ng salita ng Diyos ay we are all wonderfully and fearfully made. Kung kaya't karapat dapat lamang na luwalhatiin natin ang Panginoon. At kapag tunay na pinag-aralan natin ang mga sangkap ng katawan or we delve into anatomy, ang pag-aaral ng katawan ng tao ay tunay ngang mamamangha tayo sa disenyo ng Diyos. At kung paanong, as we have studied, ang iglesia ay madalas inahambing sa isang katawan at ang bawat bahagi ng iglesia o kung paano ang bawat bahagi ng katawan ay may gamit, ganun din ang bawat bahagi ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. At isa sa mga wonders ng katawan ng tao ay we can name thousands of things about sa pagkakamanghamanghang gawa ng Diyos sa katawan ng tao. And gusto ko lang bigyan natin ng atensyon ang isang bagay na ayaw nakikita ng marami. Ano yun? Ang dugo. Yung iba, pag nakakita lang ng dugo ay nangihina na agad. Ang dugo ng tao, ang tinatawag na meron tayong mga cells, red blood cell and white blood cell. And pag pinag-aralan ho, ang lifespan ng red blood cell at ng white blood cell, as far as I read, is more or less 120 days. So meron lamang na 4 na buwan ang lifespan ng dugo. Ang red blood cell, ang kanyang gawain, siya ang nagdadala ng oxygen mula sa baga patungo sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tao. Ang trabaho niya ay dali ng oxygen sa utak, dali ng oxygen sa even in the tip of our fingers and bawat bahagi ng katawan upang magamit ito sa tamang pag-function. Now, hindi lang siya delivery, ang trabaho din niya ay humakot ng basura. So, dadalhin niya ang oxygen and then hahakutin niya ang carbon dioxide upang ito naman ay ibalik sa lungs at ito ay ilabas. Now, kung ang red blood cell ay tagapaghatid ng oxygen at tagapaglabas ng carbon dioxide, ang white blood cell naman ay ang tagapaglaban o nakikipaglaban para sa kalusugan ng katawan. That's why, pag mababa ang white blood count, ay may panganib sa kalusugan ng isang tao. Ang white blood cell ang nakikipaglaban sa infection, sa bacteria, sa viruses, fungi, at iba pang mga parasites sa katawan ng tao. Ang white blood cell ang nakikipaglaban sa mga tinatawag na foreign invaders, even sa cancer cells ng katawan ng tao. It removes the dead cells also from the body. So again, just pointing out ay makikita natin yung kamangha-mangha na wisdom, kamangha-mangha na kapangyarihan at disenyo ng Diyos sa katawan ng tao. As I've said, kaya ko sinabi ito, ay gayon din naman ang sabi ni Pablo kung paano ang ating katawan ay maraming bahagi, ngunit iisang katawan. At gayon din naman tayo bilang mga mananampalataya ni Kristo. Tayo ay marami. We have this great diversity, but one body. At ang mensahe natin ngayong umaga ay ito. As we offer ourselves as living sacrifices to God, we must utilize our God-given gifts to serve one another in the church. Sa ating pag-aalay ng ating mga sarili bilang haing buhay sa Panginoon, ang kinakailangan ay ating gamitin ang mga kaloob ng Diyos, mga kakayahan na ibinigay ng Diyos sa atin at maglingkod tayo sa isa't isa sa konteksto ng iglesia. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po o Diyos. Tunay, ang iyong salita ay kamangha-mangha. Ang iyong karunungan ay grabe, O Diyos. Kagimbal-gimbal, Panginoon. Napakatindi. Hindi kami mauubusan ng kami ay manggigilalas, Panginoon, sa iyong karunungan. Kung paano mo nilikha ang aming katawan. At gayon din naman kung paano mo ginawa at paano ka gumagawa patuloy sa katawan ang aming Panginoong Hesukristo sa kanyang iglesia.
And Lord, as we seek to obey your word, to offer ourselves as living sacrifices, tulungan mo nawa kami, Panginoon, na i-apply ang iyong mga katotohanan. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, na ito, Panginoon, ay maisabuhay. At muli, O Diyos, kung meron bang naririto na wala pa sa pananampalataya kay Kristo, ikaw po nawa ang magligtas. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na kumilos maging sa iyong mga mananampalataya at patuloy kaming banalin sang-ayon sa iyong kalooban. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, I know tayo ay matagal na naghuhukay sa Romans chapter 12, verse 1 hanggang verse number 5. And yes, as I go back sa ating mga pinag-aralan ay lalong lumalalim, lalong lumalawak at lalong gumaganda. Pero gusto ko lang hong gawin ngayong umaga ay itali ang lahat ng ito, and I hope ay makuha natin ang mga main thoughts, and then we will proceed practically sa pagsagot sa tanong, well, Brother Paul, okay yan, nakumbinsido ako na ako ay bahagi ng katawan ni Kristo at dapat akong maglingkod. Ayun nga lang, nahihirapan akong i-determine kung ano ang gifts ko. Ayan. At isa sa mga nagbabag down sa maraming mga Kristiyano at maaaring yun ang kalagayan mo ngayon, hindi ko alam kung anong gifts ko. Kumbinsido ako na kailangan ko maglingkod sa Panginoon. Kumbinsido ako, kailangan ko mag-serve sa katawan ni Kristo, sa iglesia. Pero ano ba yung gifts? And we will look at some practical na mga bagay upang masunod natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. So let us have a review of some of the important points na atin na-cover so far. As living sacrifices, we must offer ourselves to God. Sa verse number 1, again, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So isa sa mga unang punto na gusto ko ipaalala sa atin, there must be a willing commitment. A willing commitment of ourselves to God, rooting from a great appreciation of God's saving mercies. Kinakailangan na meron na kusang pagkukumit, kusang pag-aalay. At yun yung sinabi na salita ng Diyos, offer yourselves to God. Again, hindi kaya at hindi dapat gawin ng pastor na pilitin kayo at hatakin kayo upang ilagay kayo sa altar sa harapan ng Panginoon. The best that I can do is to tell you ang sinasabi ng salita ng Diyos, to encourage you and to give to you ang command ng salita ng Panginoon. But we must be willing to commit ourselves. Willing tayo na ibigay yung ating mga sarili. At dito ang ginawang malinaw ni Apostol Pablo, ito'y nag-uugat hindi sa pagnanasa ng mga bagay na gusto nating makuha sa Panginoon. Sabi nga madalas na aking naririnig, if you have a need, plant a seed. Hindi dahil meron kang kailangan, kundi dahil namamangha ka sa napakatinding kahabagan ng Diyos. Ano? Bago pa itatagyan sa libutan, pinili na ako ng Diyos. Ano? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa aking kaligtasan. Ano? Itong ginawang pagliligtas ng Diyos, that even in the unbelief of Jews and Gentiles, He is sovereignly working that He might have mercy upon all. Wow! Kamangha-mangha. At habang tayo ay lumalalim sa pagkamangha sa biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin, and again, lalo na kapag tayo ay nabuksan sa tinatawag na Reformed soteriology and we understand deeper yung grace ng Diyos na nagligtas sa atin, well, so much more na dapat mas maging committed tayo at ibigay natin ang ating mga sarili bilang haing buhay sa Panginoon. So there must be a willing commitment rooting from a great appreciation of God's saving grace. Tingnan natin sa verse number 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So sa pag-aalay ng ating mga sarili bilang haing buhay sa Panginoon,
Una, there must be willingness rooting from God's appreciation of God's mercies. Pangalawa, itong pag-aalay ng ating mga sarili sa Panginoon bilang haing buhay cannot coincide with worldliness. Hindi pwedeng paghaluin. Hindi pwedeng pagsabayin. Ang sabi ng salita ng Diyos, and be not conformed unto this world. Hindi tayo dapat umayon. Hindi tayo dapat makibagay sa mundong ito. And again, ang mundong ito na tinutukoy ay ang sistema ng sanlibutan ito na ayaw, namumuhi at laban at rebelde sa Diyos. We cannot expect na tayo ay makikiayon sa sanglibutan at at the same time, titingnan natin na tuwing Sunday ay iaalay natin ang ating sarili bilang haing buhay sa Panginoon. Hindi natin kayang asahan na mula Monday to Saturday ay magbababad tayo sa lusak ng kamunduhan. And then pag Sunday, Lord, I offer myself to you. So it cannot coincide with worldliness. Now, it dictates, it leads to a lifetime of continuous sanctification. Ang sabi, but be ye what? Transformed. And that word transform is nasa present tense, tuloy na pagbabago. As we have answered yung question kanina sa Sunday School, kapag ang Diyos ay nagligtas ng isang makasalanan, tumahan ang banal na Espiritu, at ang banal na Espiritu na yun ay gumagawa sa buhay ng mananampalataya, at siya na nagsimula ng mabuting gawa, ay tatapusin niya ito. Merong tuloy-tuloy na pagpapakabanal, may tuloy-tuloy na kabanalan. And then, kasama nito, pag-aalay ng ating sarili bilang haing buhay sa Panginoon, it requires the renewing of our mind. Hindi ibig sabihin niya na araw-araw nagbabago ka ng isip. Hindi yun ang punto. Na minsan ating kaisipan ay nababago, nalilinis, nai-informed ng mga katotohanan ng Diyos. It goes with a total commitment and submission to the Word of God. Nahadon yung ating commitment sa salita ng Diyos. And again, kung tayo ay nagsimula ng Bible reading plan natin this year, I would like to encourage you, kapatid, kung hindi pa tapos ang January pero may mga palya ka na, just push on. Keep on. Dahil hindi natin pwedeng ihiwalay ang pag-aalay ng ating sarili bilang haing buhay sa Panginoon mula sa commitment natin sa salita ng Diyos. Kailangan natin ang pagbabasa, pag-aaral, pagbubulay ng salita ng Panginoon. At I would like to commend you the practice of memorizing God's Word. Not just for the sake na may masabi ka na memorize ko. Kung hindi dahil kumbisido ka mo, kailangan ko to sa pakikipaglaban. Again, the sword of the Spirit. Ang sabi sa Ephesians 6, but take the sword of the Spirit, which is the Word of God. It is our only offensive weapon. Ang ating tanging panglaban sa espiritual na labanan na kinalalagyan natin ay hindi yung laki ng muscle natin, kung hindi ang deposito ng salita ng Diyos, ng katotohanan ng Diyos na nasa atin. So it requires the renewing of our mind through our commitment and submission to the Word of God. And then it will lead to godly discernment. Ang pag-o-offer ng ating mga sarili bilang haing buhay sa Panginoon ay kasama nito ang makadiyos na pagdidiscern. Ano ba Tagalog ng discernment? Kagabi ko pa pinag-iisipan, hindi ko masyadong magets. Discernment. Pagkilatis. Pag-unawa, pagkilatis. Kikilatisin mo ang isang bagay kung ito ba'y makadiyos o hindi. Ito ba'y tama o hindi. Hindi ito maihiwalay sa godly discernment. Ang sabi ni Pablo, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. And now, ang punto, hindi lang basta ma-prove mo, but you prove and you go after it. Yun ang hinahabol natin, yun ang pinupuntiryan natin, yun ang gusto nating gawin.
As we renew our minds through the Word of God, ay mas lalo nating nakikilala at nasa nagiging malinaw sa atin ano ba ang kalooban ng Diyos, ano ba ang nakakaluwalhati sa Diyos, and we pursue that with all our might. Hinahabol at gagawin at i-apply natin ito sa ating mga buhay. So offering ourselves as a living sacrifice requires godly discernment. Hindi pwede yung, well, basta ako, Brother Paul, open-minded, tatanggap ko lahat. Bakit? Bakit mo tatanggapin lahat? Kailangan lumago tayo. Mas lalo at lalong sumisinsin yung screen natin. Para ang, kumbaga, di ba, yung mga water filtration, sinasabi nila, 7 stages of water filtration. Then may lalabas na bagong produkto, 12 stages of water filtration with osmosis. Kung ano man yung mga, ang punto, pagdaan ng tubig doon, mas malinis o hindi kontaminado. And as we grow in our discernment, mas nagiging masinsin yung filter natin, mas nagiging malinis. At kailangan ito sa ating buhay kung iaalay natin ang ating mga sarili bilang haing buhay sa harapan ng Panginoon. Then verse number 3, it must be done in true humility. Medyo pumarada tayo dito ng matagal ng mga nakaraan, but there must be true humility. Ang sabi ni Pablo sa verse 3, for I say through the grace given unto me, to every man that is among you. Again, walang exempted, lahat ng Kristiyano, not to think of himself more highly than he ought to think. So first, we must recognize that there is that danger. Meron talagang danger na maging mataas ang tingin natin sa ating sarili. Meron talagang danger na mas pogi at mas maganda ang tingin natin sa ating sarili. Mas mahalaga ang tingin natin sa ating sarili. Mas mataas ang tingin natin sa ating sarili kumpara sa iba. So, not to think of himself more highly than he ought to think. At binigyan natin ng pansin, there is an ought way to think. Meron tamang paraan ng pagtingin at pagsukat natin sa ating sarili. Paano yon? Ang sabi ni Pablo, but to think soberly. Again, yung word na sober ay madalas in contrast sa taong lasing. At ang taong lasing, pag-ewang-gewang, wala sa tinuang kaisipan. Again, kailangan nating tingnan yung ating mga sarili at sukatin yung ating mga sarili na may matino at maayos na kaisipan. Ano ang basihan? According as God has dealt to every man the measure of faith. And to not belabor again that point, it means na tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng mga kaloob, ng mga kakayahan upang maipaglingkod natin at base doon tayo magtatapat. Doon natin susukatin yung ating sarili. Therefore, as we have given the illustration maybe 2 weeks ago, hindi pwedeng sukatin ng ibon yung kanyang sarili at gagamitin niya yung isda na basihan sa kanyang paglangoy. May mga ibon na nagda-dive, yes? Pero pag dive niya, nakita niya yung isda, pwede ba sabihin, talaga hindi ko kaya, wala akong kwenta, hindi ako kasing husay ng dolphin. Hindi. Kasi hindi yun ang disenyo sa kanya. Iba ang disenyo ng Diyos doon sa ibon, doon nagda-dive yung ibon na yun. Iba ang disenyo ng Panginoon. At gayon din naman, at merong danger na magsukatan tayo sa isa't isa. At merong danger na isipin ng mga mananampalataya dito sa church. For example, well, dahil lang hindi ako kagaya ni Brother Paul, wala akong kwenta, hindi ako kailangan sa church. No! Dahil hindi ka kagaya talaga ni Brother Paul. At wag mo sukatin ang iyong sarili sa pamantayan kung paano ginawa ng Diyos si Brother Paul. Why? Because God has created us and gifted us differently. At kailangan nating sukatin ang ating mga sarili. Listen, na nagtatapat tayo sa Diyos, hindi sang-ayon sa giftedness ng iba, kundi sang-ayon sa gift na binigay ng Diyos sa atin. So napakahalaga, as we have said mamaya, meron tayong mga practical na hakbang. Kasi doon natin susukatin. Nagiging tapat ba ako? Talaga bang naiaalay ko ang aking sarili bilang haing buhay?
At isa doon, ay meron tayong tamang pagsukat. There must be a sober estimation of God's gift. And then verses 4 and 5, nakita natin, there must be a serious consideration of our diversity. Ang sabi ni Pablo, for us we have many members, marami tayong parts ng katawan in one body, and all members have not the same office. Again, all members have not the same office. Kahit parehong kamay, pero kaliwat kanan, magkaiba pa rin ng gawain. Yes? Again, iba't iba ang gawain ng bawat bahagi ng katawan, ganun din. Ang sabi ni Pablo, so we, being many, in the body of Christ, in the church, tayo ay madami. Iba't iba ang gawain, iba't iba ang giftedness. Iba't iba ng pinagkatiwalang resources ng Panginoon, ng abilities na ibinigay ng Diyos, ng mga opportunities to develop or not to develop certain abilities or whatever. Nevertheless, nandun yung ating diversity, pero wag nating kakalimutan, there must be a solemn consideration of our unity. Meron tayong pagkakaisa. But may danger kasi na we're so diverse na ang mangyari sa church ay, well, kami mga mata, kayo paalang, tsupi. No, kailangan ng mata ang paa. Sabi nga ni Pablo, si Aber, kung puro mata, nasa na pang-amoy? Kung puro ilong, nasa ng pandinig? At kung merong katawan na puro ilong o puro mata, hindi yung katawan ng tao, yun ay halimaw. Again, mga kapatid, I look at the church. Iba-iba. Iba-iba tayo ng giftedness, iba-iba tayo ng abilities, iba-iba tayo ng pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, even in our mental capacities. And yes, we must be faithful in those na kailangan natin pag-inamin pa at magpursige pa tayo, pero we must recognize yung diversity. Pero we must consider our unity. Our unity as believers, even considering our diversity, our unity transcends race, gender, giftedness, abilities, resources, or even denominations. Ang ating pagkakaisa ay pagkakaisa kay Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At ating ipinapakita ang commitment o pinapakita natin ang commitment sa unity na ito sa kabila ng ating pagkakaiba-iba sa konteksto ng lokal na iglesia. So again, as we have said oftentimes, ang pagiging miyembro ng iglesia ay hindi kailangan para maligtas o para maging Kristiyano, pero ang pamumuhay ng tapat na buhay Kristiyano, kailangan natin na maging bahagi ng iglesia. Ang pag-aalay ng ating mga sarili bilang haing buhay sa Panginoon or pag-claim natin, at again, madaling i-claim ng mga tao, well, I offer myself to God. But it cannot be done separated from the church. Well, basta, Brother Paul, alam ni God ang puso ko. Basta ako'y committed kay God. Basta ako'y nagsumasamba kay God. Ako'y nagpe-pray. Ako'y nagre-read ng Bible. I offer myself to God. Pero kung wala akong nakikitang paggamit ng mga kaloob ng Diyos sa paglilingkod sa mga kapatiran sa konteksto ng iglesia, I highly doubt. Dahil pagkatapos sabihin ni Pablo, offer yourselves as living sacrifice, isinunod niya, gamitin mo ang mga gifts sa paglilingkod sa isa't isa. So, offering ourselves as a living sacrifice to God or a claim to do so cannot be done separated from the church. A true commitment to Christ is questionable if there is no commitment and involvement with the church using our God-given gifts. Questionable
ang commitment kay Kristo, questionable ang submission kay Kristo, questionable ang pag-aalay ng sarili kay Kristo, kung walang commitment sa paggamit ng mga kaloob ng Diyos sa atin upang ipaglingkod sa iglesia. Questionable. Dahil yun ang pinakitang paraan ng Diyos. Now, liban na lang, kung titignan mo yung sarili na mas mataas kaysa sa dapat, Oh, Brother Paul, mas higher ang spirituality ko na kahit walang paglilingkod, dahil basta committed. Well, again, don't think more highly than you ought to think. Now, there's also a danger sa kabila. There's also a danger of becoming very active. Engage with all your abilities. Engage ka at ginagamit mo lahat ng iyong abilidad, ang iyong mga resources, even binibigay mo ang iyong oras, but not truly committed to Christ. Busy. Pero ginagawa mo ang lahat just because you like it. Gusto ko. Natutuwa ako. Or gusto kong na-appreciate ako ng mga tao. Pero wala at hindi sa pagbibigay ng kaluwalhatian kay Kristo. So may danger sa magkabilang side. A claim of offering oneself without engagement, or engagement without offering oneself. Ang dalawa na ito ay kailangan at pinagsama ng Diyos at huwag dapat paghiwalayin ng tao. Sabi nga ni Pablo sa 1-2 Timothy chapter 3 verse 5, may mga tao having the form of godliness. When you look at them from the outside, yung forma nila is godly, but denying the power thereof. So again, medyo na-hint na natin ito, napakahalaga. As living sacrifices, becoming a living sacrifice to God is not something mystical, but something practical. Kasi minsan pag i-offer natin ang ating mga sarili bilang haing buhay, amen, gawin natin yan, i-offer ko. Pero paano? Paano natin gagawin ito? Hindi ito mystical feeling lamang na feel ko talaga, Brother Paul, feel ko talaga, at talagang tululuha, uhog, tulo na lahat, talagang I-offer ko yung sarili ko kay God, I feel it. Now, hindi ko question yung feeling, pero ang pag-o-offer ng ating sarili sa Panginoon ay hindi isang mystical na damdamin lamang. It's not a mere declaration or feeling. It's not even a monastical direction or seclusion. Iba, inaalay ko ang aking sarili sa Panginoon. Ngayon, ikukulong ko ang aking sarili. And it's just God, me, and the Bible. Iba, ganun ang approach. Ang pag-aalay ba ng ating mga sarili sa Diyos bilang haing buhay ay nangangahulugan na ikukulong mo yung sarili sa iyong kwarto at meron ka lang Biblia at mananalangin araw-araw. Yun ba ang larawan ng pag-aalay ng sarili bilang haing buhay sa Panginoon? Again, ang punto, ang pag-aalay ng ating sarili sa Panginoon bilang haing buhay is not mystical but intensely practical. Hindi ito seclusion but contrary, it is communion. It is coming together with fellow believers. Yes, universally, generally, sa universal church, and ito specifically sa local church kung saan nilagay tayo ng Diyos. As Paul said sa verse 5, Romans 12, for we, being many, are one body in Christ, and every Christian, members Of one another. Bahagi natin ng isa't isa. At maniwala ho kayo, hindi porket yung tenga ay malayo doon sa pinky finger sa paa, ay hindi niya membro yun.
Nakuha niyo ho? Hindi, mas madalas ang interaction ng hinliliit sa kamay sa tenga. Tama ba? O ano man ang paborito mong ginagamit. Ewan ko sa inyo kung merong gumagamit ng hinliliit sa paa, sa tenga. Baka hindi umaabot. Maaaring listen. Maaaring walang masyadong direct interaction. Pero maniwala ho kayo, bahagi pa din ng iisang katawan. And yes, there may be times na hindi lalo na sa biyaya ng Diyos, ang size na ito ng ating church ay, humanly speaking, ay healthy na magagawa natin kung susubukan natin, talagang magagawa natin kamustahin ng bawat isa throughout the whole day. Naka-attend ako sa isang church. Ang attendance nila 1,500 sa umaga. May kinamayan ako minsan, tinignan ko siya. Ako, good morning, welcome. Are you a visitor? Sa Amerika yon. Bisita ka ba dito? Sabi niya sa akin, 7 years na ako dito. Oh, mas matagal ka pa pala sa akin dito. At minsan may disadvantage yung ganong kalaking church na hindi na nagkikita-kita. Now, again, maaaring may panahon man na hindi masyadong matindi ang interaction. Pero bahagi pa rin ng iisang katawan. And concern should be there, love should be there, and service should be there. Let me say it this way, mga kapatid. Commitment to Christ is expressed in faithful, effective service to one another. And service to one another is only faithful if it's rooted from genuine commitment to Christ. Ang pagiging totoong committed natin kay Kristo ay pangunahing na-express sa commitment natin sa paglilingkod sa isa't isa. At ang pagiging tapat ng ating paglilingkod sa isa't isa ay nag-uugat lamang o masasabi lamang ito'y tapat kung ito'y nag-uugat sa ating commitment kay Kristo. Muli, wag ito dapat paghiwalayin. And as we have said, I believe, last Sunday or 2 Sundays ago, nung wala akong boses, I hope narinig iyo. Yes, sadly, there are bad churches. Sadly, there are bad pastors and bad leaders in churches. And at the same time, there are also bad members in churches. At kagaya na sabi natin, there may be legitimate reasons to leave a church. Maaaring may dumating talaga at almost every other year, sa mga naatidan kong conference, almost siguro 70% of the time may lumalabas na tanong patungkol sa pag-alis sa church. As I've said, we will disappoint each other. We will sin against each other. Hindi surprising yun, ina-assume ng Biblia yun. Now, mahalaga, what do we do when we disappoint each other, when we sin against each other? And sadly, may mga churches na they don't do anything. Pinababayaan lang, or ang mga leaders ay untouchable sa loob ng church. And yes, there will be times na may legitimate reason na umalis sa church. But as I've encouraged and instructed us, yes, it is assumed by the Bible na madidisappoint tayo sa isa-isa, magkakasala tayo sa isa-isa, pero ang tanong ay paano tayo tutugon bilang isang katawan? As we are instructed sa Ephesians 4 verse 1, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Verse 2, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. Paano tayo tutugon? There must be lowliness, humility, there must be meekness. Ang paborito kong halimbawa dyan ay yung aso na nakalabas yung pangil.
Pag nakalabas yung pangil ng aso at umaangil, sasabihin mo ba maamo o mabagsik? Mabagsik. I hope bilang Kristiyano, hindi agad mabilis lumabas yung pangil natin. Meekness, long-suffering, because suffering will come. At madalas yung suffering ay hindi, at may mga pagkakataon, hindi galing sa labas, kundi galing sa loob. Forbearing one another. Translation sa Tagalog, magtitiisan tayo sa isa't isa. Tingin nyo, inaasum ba ni Pablo na magkakaproblema sa isa't isa? Verse 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Ano dapat yung endeavor? Yung effort to keep the unity. Again, without compromising the truth, without tolerating sin, but we will be long-suffering and we will forbear and we will endeavor to keep the unity. Naalala ko ho, nakausap ko ang isang kapatid kay Kristo. At ang kapatid natin na ito ay sa ibang church, long ago. May 7, 8, mga 9 years na nga yata. Ang kapatid natin na ito ay nasaktan sa church na kinilalagyan niya. Nagkaroon ng matinding sitwasyon. I could almost say na nagkaroon ng small talagang division sa loob ng church. Well, this small. Sadly, naging ang description sa akin ng mga nakasaksi ng pangyayari ay parang naging palengke sa loob ng church na nagsisigawan ng mga members sa loob ng church. At ang kapatid natin ito, ang ginawa niya, umalis siya doon sa church at nagsimula siyang tinatawag na church hopping. Ano yung church hopping? Sunday, sa isang church, the next Sunday, sa ibang church, the next Sunday, sa ibang church, the next Sunday, sa ibang church. Talagang talon siya ng talon. Nung kinausap ko siya, sabi ko sa kanya, bakit hindi ka magstay? Dahil merong isang church na medyo nagstay siya ng matagal at na-appreciate niya yung ministry ng salita ng Diyos. Kaya lang, nung sinusubukan na makipag-fellowship sa kanya ng mga kapatira doon sa church na yon, nagsimula siyang hindi umattend. Sabi ko, bakit? Ba't ka tumigil? Sabi niya sa akin noon, nakakatakot kasi. Nakakatakot kasi ulit, Brother Paul, na i-commit ko ulit yung sarili ko sa isang church, tapos masasaktan ulit ako. Sa isip ko noon, ano yan, parang boyfriend-girlfriend, nag-break up kayo, nasaktan ka, hindi ka naiibig ulit. Pwede ko sinabi sa kanya yun. Sabi ko sa kanya, kapatid, mas nakakatakot sa isang Kristiyano na wala kang isang iglesia na kinabibilangan at committed ka doon at naglilingkod ka doon. Mas nakakatakot kung wala. Dahil yun ang disenyo ng Diyos sa isang Kristiyano. Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 24. Hebrews 10:24, and let us consider one another to provoke unto love and to good works. Ikonsidera daw natin, let's pay attention to others, to one another. Huwag tayo nakatingin lang sa ating sarili. At ang sabi ng writer ng Hebrews, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Nakikita mo palapit ang araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. So much the more. Hindi ko sabi yun, sabi ng Bible. Mas lalo nating kailangan ng isa't isa. O church, mas lalo ko kayong kailangan. Mas lalo nating kailangan ng isa't isa. Why?
For if we sin willfully, at ito sa example ng talagang napakahalaga ng pagkonsidera sa context. Alala ko, pumunta ako sa gawaan ng TV dyan, pinakikinggan nila si Soriano, at ito yung text na binanggit ni Soriano, if we sin willfully. At hindi niya kinonsidera yung context. Ano ba yung sin? At tinatalakay dito yung apostasy, yung pagtalikod sa Ebanghelyo. Ang punto, kung tatalikuran mo si Kristo, and that ye have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Kung ikaw ay isang Hudyo at tinalikuran mo si Kristo at bumalik ka man sa pag-o-offer doon sa templo ng mga animal sacrifices, that's nonsense. Naialay na si Jesus, wala nang iba. At ang sabi niya, ang naghihintay sa iyo is a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries. We need one. Listen, we believe in the perseverance of the saints, right? Ang totoong mga ligtas ay nagpapatuloy. Pero sa pagpapatuloy, listen, sa pagpapatuloy, we need one another. Hindi ako may sabi ang Bible o may sabi. So to divorce yourself, at ialis mo ang iyong sarili sa commitment sa loob ng isang iglesia ng mga mananampalataya is very, very dangerous. Yes, masasaktan tayo. Yes, masi-disappoint tayo sa loob ng church. Pero mas delikado sa labas. Napakadelikado. So again, I must offer myself to God as a living sacrifice. We must faithfully use our God-given gifts to serve one another in the church. Ito ang kalooban ng Diyos sa bawat isang tunay na ligtas. Ito ang kalooban ng Diyos sa bawat tunay niyang hinirang. Itong kalooban ng Diyos sa bawat pinili. Itong kalooban ng Diyos sa bawat isa ng kanilang kaligtasan ay secured ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ito ang kalooban ng Panginoon sa bawat isang tunay na Kristiyanong nakikipaglaban pa rin sa kasalanan. Meron akong kausap minsan isang kapatid natin sa Panginoon. Sabi niya, Brother Paul, meron siyang gift na magturo at binibigyan siya ng opportunity magturo. Pero sabi niya sa akin, Brother Paul, parang kasi may kulang pa rin eh. Kasi meron pa rin ano eh. Sabi sa kanya, kapatid, pag hinintay mong maging malinis lahat, hindi ka makapaglilingkod. I'm not saying na ating baliwalain kung merong obvious na kasalanan sa ating mga sarili, dapat pagsisihan. Pero mga Kristiyano sa Romans 7, if you remember, may indwelling sin na patuloy na nilalabanan. Yung mga Kristiyano nasa Romans 8 na inutusan na patuloy patayin ang kasalanang nakatahan. Ayun din yung mga Kristiyanong sinasabihan sa Romans 12 na i-offer natin ang ating mga sarili bilang haing buhay at gamitin natin yung ating mga gifts sa loob ng iglesia. So anong sabi? Romans chapter 12 verse 5. So we being many are one body in Christ and every one member of one another. Verse 6. Having then gifts. So it's assumed na bawat isang Kristiyano ay may gifts. At ang bawat isang Kristiyano daw, differing according to the grace that is given to us. So this giftedness na meron tayo ay magkakaiba sa bawat isang Kristiyano sang-ayon sa binigay ng Diyos. Ang Diyos ang nagbigay. Ang Diyos ang nagdisenyo. Anong sabi? Whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. Ang punto sa mga susunod pa pagbinasa, or ministry, verse 7, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do with simplicity, he that ruleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. Ang point ay ito, anuman ang gift, use it. Gusto mong ialay yung sarili bilang haing buhay sa Panginoon.
Ano man yung gift na binigay sa iyo ng Diyos, or multiplicity or different combination of gifts, use it bilang haing buhay. Now, quickly, sa natitirang ilang minuto, question, how do I know my gifts? Ito ay hindi list na original sa akin. Out of this list, 8 ang hiniram ko mula kay Lolo J. Mac. At in-expand ko pa, so merong 12. At mabilis lamang ho ito. Ready. Una, how do I know my gifts? Number 1, you must willingly offer yourself to God. You must willingly offer yourself to God. Muli, anuman ang giftedness ko, walang willingness, hindi magiging kapaki-pakinabang. So you must willingly offer yourself to God. Number 2, we must pursue serious sanctification. Whatever your gift is, merong isang requirement at gusto ng Diyos at kalooban ng Diyos sa bawat Kristiyano. And that is to be more holy. Gift mo man ay teaching, gift mo man ay giving, gift mo man ay exhortation, whatever gift. Meron isang tiyak na kalooban ng Diyos, be more holy. So we must pursue serious sanctification. Number 3, know that you're gifted. Again, that's obvious. Lahat ng Kristiyano ay binigyan ng kaloob. Kung ikaw ay Kristiyano, meron. So therefore, yung lingwa, wala akong kaya. Again, pinaparatangan mo ang Diyos na sinungaling siya. Know that you are gifted. Number 4, as we have studied, Romans 12 verse 3, be not to think of yourself more highly than you ought to think. Be humble. Be humble. Number 5, how to know our gift? Consume the Word of God. Be transformed by the renewing of your mind as through the Word of God. Hayaan mo ang mga katotohanan ng Diyos at mga salita ng Diyos ang mag-mold sa atin, ang magbago ng ating kaisipan at magbigay sa atin ng tamang perspektibo at maaaring sa pamamagitan nun, mas ma-identify natin, makita natin yung gift ng Panginoon sa atin. Number 6, pray for godly discernment, that He may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Pray for godly discernment. Number 7, commune with the church. Commune with the church. Do not divorce yourself from the church. Again, isa sa mga purposes ng gifts na binigay ng Diyos is to edify the church. So it will be detrimental sa isang Kristiyano na gustong malaman at gustong gamitin yung kanyang gifts nung kung hiwalay niya ang kanyang sarili sa iglesia. It is literally related to us being part of the body of Christ, the church. Number 8, very practical, look with your eyes. Ibang salita, ano yung madalas na sinasabi ng mga nanay pag may hinahanap yung mga bata na hindi makita? Gamitin mo yung mga mata mo. Gamitin natin ang ating mga mata. This is just practical. Magbibigay ako halimbawa para mas maunawaan natin. Let's say na merong isang engineer, isang interior designer, at isang janitor. Engineer, interior designer, at isang janitor. Silang tatlo pumasok sa iisang kwarto. Maniwala kayo, iba-iba ang makikita nila. Tama? Makikita ng engineer, tabingi. Ang makikita ng interior designer, hindi bagay yung kulay. Ang makikita ng janitor, may mancha. Tama? Iba-iba na nakikita. Again, use our eyes. The same can be said sa church. Pag pumunta tayo sa church, look around, open your eyes with the intention to serve, to help, and to contribute. What do you see? Muli, hindi lahat makikita ni Brother Paul. Sabi ko nga sa inyo, sa amin ng asawa lang, may mga times na feeling proud si Brother Paul. Maglilinis ako ng kitchen.
ko, okay na. Pagdating ni Sister Jonah dito, matutuwa siya. Pero pag dating ni Sister Jonah, bakit ang kalat? Maglinis na. Again, iba ang malinis sa mata ng lalaki, sa malinis sa mata ng babae. Hindi lahat makikita ko, hindi lahat makikita nyo. And we need the eyes of everyone. Maaaring pagpunta nyo sa church, mas makita kayo na mas maganda pagdating sa multimedia, pagdating sa sound, pagdating sa ilaw, and napakaganda ko ang buong katawan ni Kristo ay naka-look out sa mga dapat at pwede at oportunidad na gawin. Use our eyes. Number 9, consider your resources. Again, sino ang naggumawa para tayo magkaiba-iba sa bawat isa, even in our resources and abilities? Ano sabi sa Romans 12 verse 1? Or he that exhorted on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity. Again, yung resources na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Even time. Even narinig ko to kay John Piper, even our status. Estudyante ka, ibang estado. Kaysa doon sa may asawa ka na, kaysa doon sa may anak ka na. And listen, mananagot ka sa Panginoon. Sa oras mo bilang estudyante, bilang single, mananagot ka sa Diyos sa dami ng oras na pinagkakatiwala sa iyo ng Panginoon. And then yung lalaki na may asawa, then may mga anak na, mananagot sila sa Panginoon sa mga resources and oras na pinagkakatiwala ng Diyos. So consider your resources. Number 10, give attention to godly desires. Give attention to godly, hindi lang desires, kundi godly desire. Makadiyos na pagnanasa. For example, dumating ka sa church at alaman ng puso, gusto kong mas dumami ang bata sa church. Gusto kong makita na mas dumami ang bata sa Sunday school. Gusto kong makita na magkaroon ng mas mabuting music ministry ang church. Gusto kong ma-improve ang hospitality, yung pagtanggap natin sa mga bisita. Gusto kong mas makita na mas marami pang maabot ng salita ng Diyos. Consider and give attention to godly desires. Number 11, seek confirmation from others. Kung sa biyaya ng Diyos may ginagawa ka na, tignan natin at hingin natin yung confirmation mula sa iba. And then lastly, observe God's blessing. Pinagpapala ba ng Panginoon? Ginagamit ba ng Panginoon? And hopefully, ang mga ito ay makatulong sa atin para ma-identify natin ang mga gifts natin at maipaglingkod natin ito sa Panginoon bilang haing buhay. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po sa iyong salita. At tulungan mo po kami bilang isang katawan. Tunay nga maiaalay namin ang aming mga sarili sa iyo bilang haing buhay. At bilang isang katawan ay maglingkod kami sa isa't isa. Nawa maluwalhati ka, maging mabuti kaming katiwala ng mga kaloob, kakayahan at resources na yung pinagkatiwala sa amin. At nawa, O Diyos, sa iglesia mong ito, ay patuloy na lumago pa ang mga mananampalataya at maging engaged ang bawat miyembro, bawat Kristiyano. At ikaw, Panginoon, ay maitanghal, ang iyong ebanghelyo ay maipangaral at patuloy kang maluwalhati. Salamat po. Dalangin namin ito lahat sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.